Oy, mga mahilig sa kalikasan. Naisip nyo na ba kung paano nakakaligtas ang mga hayop sa kabundukan sa mga buwan ng taglamig na napakalamig? Ibig kong sabihin, isipin nyo lang, malamig na hangin, makapal na niyebe, halos walang pagkain. Pero sa paanong paraan, nakakaraos ang mga nilalang na ito? Halina talamin natin. Una, ang malakas na kambing bundok. Sa kanilang makapal na dobleng balahibo at hati-hating kuko, kumakapit sila sa mga nagyayelong bangin at hindi alintana ang lamig. Bukod pa riyan, kinakain nila ang anumang halaman na makita nila kahit ang mga nagyelo. Ngayon, isipin naman natin ang snowshoe hare. Ang balahibo nito ay nagbabago mula kayumanggi patungong puti na nagiging bahagi ng manyebeng tanawin. Hindi lang ito nagtatago sa mga gutom na maninila, kundi ang malalaking paa nito. Nagsisilbi itong parang built-in na snowshoe para tumalon sa makapal na niyebe. Ang ibang hayop, tulad ng marmots, ay ayaw sa lamig at nag-hibernate sa buong taglamig. Nagpapakataba sila sa tag-araw, pagkatapos ay natutulog sa mga komportabling butas sa ilalim ng lupa habang nagtatambak ang niyebe sa itaas. At huwag nating kalimutan ang mga ibon tulad ng ptarmigan. Ang maliliit na matitibay na ito ay nagpapatubo nagdag na balahibo sa kanilang mga paa para itong nakasuot ng malambot na tsinelas sa buong panahon. Ang pagkaligtas sa kabundukan ay hindi lang tungkol sa malakas na lakas. Ito ay tungkol sa matalinong pag-angkop at pakikipagtulungan sa kalikasan, hindi laban dito. Sa susunod na makita mo ang isang maniyebeng tuktok, tandaan, ito ay tahanan ng ilan sa mga pinakamahusay na nakakaligtas sa mundo. Manatiling mausisa at patuloy na mag-explore.